Hindi na po natin babasahin, no? Napakahaba nito. Nung unang preach ko po ito, dalawang outline po ito actually. Pero pinakita ngayon ng Panginoon na pwede itong gawin sa isang outline lamang, and I hope matatapos ko po ito ng 10:15, no? Para hindi mabitin yung ating fellowship mamaya. Okay, so I hope kapag nakikinig po kayo ngayon sa amin, no? Next month po si Pastor Jess naman ang siyang magiging preacher natin at ako po sa Sunday School. I hope hindi lang tayo na-bless sa Word of God, kung hindi natututo tayong mag-aral ng salita ng Diyos, no po? Yun po yung goal natin sa church ngayon, equipping the church, no po? Kailangan habang nakikinig tayo ng mensahe, natututo din tayo kung paano inaaral yung salita ng Panginoon. At ngayon, titignan natin siya sa passage po na ito, pinamagatan ko po siyang simple lang, the servant of Christ. Okay? At kinuha ko po yan sa verse 10. No? Servant of Christ. At meron po tayong tatlong punto. Ang unang punto natin sa verse 10, ano ba yung kanyang desire o ambition? No po? Ayaw ko pong gamitin yung ambition, pero okay din naman, ano yung kanyang desire. Tapos sa verse 11 and 12, ano yung kanyang gospel? Okay? His gospel. At sa verse 13 to 24, ito yung mahaba, his transformed life. Yung kanyang binagong buhay. At nahati po yan sa tatlo, yung kanyang former life, verse 13 to 14, at saka yung kanyang calling, verse 14 to 16a. Tapos yung kanyang response sa calling, verse 16b to 24. Okay, tingnan po ninyo, pansinin ninyo. Yung pagkakahati ng aking outline, lagi siyang nag-i-start dun sa salitang for. Napakahalaga po niyan pag nag-aaral tayo ng Biblia. Sa verse 10, for am I now. Sa verse 11, for I would have you know, brothers. Tapos kasama yung isang point niya sa verse, itong second point ko na ito, for I did not receive it. Nakita po ninyo yon, yung mga salitang yon, very important. Tapos doon sa third point ko, for you have heard of my former life. So napakahalaga po niyan. Sa salitang Tagalog, kung may wikang Tagalog kayong Bible, sapagkat. Kaya nga yung for God so loved the world. Di ba? Napaka-importante po nun, nung salitang yon. Bakit? Ano yung gustong sabihin dito ni Pablo? Of course, kung titignan natin, doon sa verse 1 hanggang verse 9, pinakita niya dyan kung sino itong mga sinusulatan niya. Itong mga sinusulatan niya, sila yung mga taong tumanggap ng biyaya mula sa Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tinawag niya silang churches. Kasi marami itong mga iglesia, mga local church na kanyang sinusulatan. So naniniwala siya na itong kanyang mga sinusulatan ay mga tumanggap na ng habag ng ating Panginoon, ng biyaya ng Panginoon. Na itong Panginoong Jesucristong ito, sinasabi niya na siya ang nagbigay ng kanyang buhay. Nagbigay ng buhay niya para sa kanilang mga kasalanan. At alisin sila sa pangkasalukuyang masamang panahon. Isipin po ninyo yung ginawa ng Panginoon na yon. Kung ikaw, naririnig mo itong mga salitang ito, no? Ano yung magiging reaction mo? Para naintindihan natin yung point niya sa verse 10. Sabi nga niya rito, according to the will of our God and Father. Tapos sa verse 6, pinakita niya dyan
yung kanyang pagkabigla, bakit nila iniwan ito? Bakit sila naniniwala ngayon doon sa ibang ebanghelyo? No po? Sa ibang gospel. Kaya nga sinabi niya sa verse 7, sabi niya, wala naman talagang ibang gospel. Pero mayroong nag-trouble sa inyo. Mayroong nagdi-distort sa ebanghelyong yan. Naguguluhan kayo ngayon dyan. Sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga ang sabi niya, kapag mayroong ibang nangaral na laban doon sa aming ipinangaral sa inyo na ebanghelyo, kahit kami pa. Kikita po ninyo yan? Alam po ninyo, sa church, walang hindi pwedeng hindi kantiin. Basta't sa church, kinalaban mo si Jesus, kinalaban mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka papansinin. So, hindi po pwedeng, hindi ako, exempted ako dyan, hindi po pwede yun. Sa church, kahit si Pablo, kahit nga mga anghel, hindi ninyo, sabi niyan, di ba? Kung meron kayong narinig niyan, sabi niya, anong tawag yan? Let him be accursed. At 2 beses po yan. Double condemnation. Ganun po katindi yan. Sa mga Grego, sa mga Hudyo, napaka-importante po ng mga salitang paulit-ulit. Sa Biblia, pansinin ninyo lagi yun. Pag sinabing holy, 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 ibang ibig sabihin nun sa panahon natin ngayon. Iba yung pagtrato natin sa mga salitang ganyan. Di ba? So makikita po ninyo yan. Kaya nga, sabi niya, itong mga sinasabi kong ito, sinabi ko sa inyo, ibig bang sabihin nito, naghahangad ako ng approval mula sa inyo? Sa mga tao? O sa Diyos? Alam po ninyo, bago niya sinabi ito, si Pablo, inaakusahan na siya na dahil parang sinasabi niya sa mga tao, pinalalabas nila na hindi na kailangan ng kautusan. At sumampalataya ka lang sa Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa kasalanan mo, maliligtas ka na. Dahil sa mga pangangaral niyang ito, inaakusahan siya na kinukuha niya yung approval ng tao. Ano po yung approval ng taong yun? Alam po niyo, pinaalala sa akin ng Panginoon while studying this passage. Nung sa college po ako, doon sa psychology subject ko, tinuro sa amin yung Maslow hierarchy of needs. Naalala niyo po yon? Yung pyramid. Tama? Saan nag-i-start yun? Nag-i-start yun doon sa simple lang. Doon sa pangangailangan natin bilang tao. Pagkain, damit, tirahan, lahat ng yun. Kasi pag nag-a-apply ka ng trabaho, pag tinanong mo yung tao, ano yung, nag-apply ka ba dito? Okay ka lang bang minimum wage? Ay, opo, okay lang po ako. Okay lang ba sa'yo na maliit lang yung sweldo? Ay, okay po, kasi wala siyang makain eh. Pero kung titignan mo yung Maslow, hierarchy of needs, yung tao, may susunod siyang pangangailangan. Kaya nagdi-demand na siya ngayon, security of tenure. Kailangan may bonus, kailangan may ganito, lahat na yon hinihingi niya na. Yung mga may kumpanya, mapapansin po ninyo yan. Napakabait ng empleyado pag nag-a-apply, tapos pasungit na siya ng pasungit. Hanggang doon sa pag pinag-o-overtime mo siya, nagagalit na siya. O lahat na, hinahanap niya. Katapos kasi nag-ahanap siya. Kapag nakuha niya na yon, gusto niya sagarin niya hanggang doon sa dulo. At ang tao, ito daw po yung pinakadulo ng kanyang kagustuhan, yung ambisyon niya, ay yung makakuha siya ng approval mula sa ibang tao. Yung nakikilala na siya, yung acceptance. Alam po ninyo, bilang isang mananampalataya, hindi po tayo pwedeng maalis dyan kasi nandyan pa yung human nature natin. Gusto natin, sa pagtayo ko dito, gusto ko may approval yung tao. Gusto ko may lalapit sa akin at sasabihin niya sa akin, Brother Tim, ang ganda ng preaching mo ha.
Di ba? Kahit pansinin po ninyo, doon sa mga post ninyo, doon sa mga my day ninyo, nalulungkot ka kung dalawa lang yung like. Ay, dalawa lang yung like? Ha? Ay, buti pa si Sister Lisa, 3 yung heart. Eh, sumasaya ka, wag nakakita ka ng 3 heart. Di ba, pansinin po ninyo yun. Kahit sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin namamalayan, nauhulog tayo sa bagay po na yan. Gusto natin sa lahat ng mga ginagawa natin, napapansin tayo. Gusto natin, tanggapin tayo ng tao. Eh sa panahon nila Apostol Pablo, alam po ninyo, yung ma-identify ka, nakasama ka doon sa the way. Sa Acts, mababasa nyo yun yung the way. Iniisip ko nga kung yun yung name natin the way, kaya lang mahirap nang gawin ngayon yun kasi may dating daan na ngayon no? Mahirap naman yun. So hindi na natin pipiliin yun yung the way na yun, no po? Kasi may dating way. So tingnan po ninyo, ganun kahirap yun. Yung ma-identify ka na ikaw ay tagasunod ni Kristo, malaking kawalan po yan sa mga tao noon. Itatakwil ka nila. Kung Hudyo ka, lahat ng pribileyo mo bilang Hudyo, tatanggalin. Si Pablo, lahat na siguro ng magandang nakuha sa buhay niya, nasa kanya na. Mamaya makikita natin yon. Alam po ninyo, ang tanong na ito ay tinatawag nating rhetorical question. Alam naman ng mga Kristiyanong kausap ni Pablo kung ano yung sagot. Ano? Sinisik ko ba yung approval ng tao o ng Diyos? Siyempre, ang sagot nila, alam mo ang Kristiyano, hindi naman sasagot yan Mananahimik yan Mananahimik siya. Kasi bakit? Alam nila, naniniwala si Pablo at naniniwala ang mga taong ito dahil doon sa pagkakakilala nila sa Diyos at sa katotohanan, may relasyon sila sa isa't isa. Hindi man sila kumikibo, alam ni Pablo na ang sagot nila, naniniwala sila na si Pablo, hindi siya nag-ahanap ng anumang approval ng tao. Kaya nga mamaya lilinawin po niya yan Kaya nga yung susunod niyang tanong ngayon, tanong na naman siya Di ba? Or, sabi niya, am I trying to please man? Sa sinabi ko bang ito sa inyo, doon bang sa ibanghelyong ipinangaral ko sa inyo, ginawa ko ba ito para i-please ko lang kayo? Sabi po niya, di ba, si Pablo rin ang nagsulat sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Sabi niya, so, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. So sa lahat ng mga taong naging instrumento si Pablo patungkol sa pagkakakilala nila kay Kristo, alam nila na si Pablo hindi niya inangad na makuha ang approval ng tao at hindi niya inangad na sa kanyang mga ginagawa patungkol sa Diyos ay para parangalan siya ng tao o bigyan niya ng kaluguran lamang yung tao. Alam po ninyo, masyado pong pwedeng mangyari yan. Lalong-lalo na sa amin po. At ito, lahat tayo, tandaan po ninyo, servant tayo ng Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon, i-quote ko lang po siya. Sabi niya, did you enter into Christ's work in order to be honored by men? Tatanong siya. Ang sagot niya, then retire from it. Hindi niya sinabing resign Iba po kasi yung retirement Yung retirement, tapos ka na. Yung resignation, nag-resign ka lang kasi ayaw mo na. Pero ang ginamit niyang salita, iniisip-isip ko ito hanggang kaninang umaga
sabi ko, hindi kaya siya nagkamali. Hindi, mas English speaking ito eh. Ako, wala pa ako dyan, boy. Sabi niya, retire from it eh. Sabi niya, for you came from a bad motive. Hindi para sa'yo yan. But if you entered purely to bring honor to Him, and with His smile, what more do you want? What more do you want? Hindi na natin kailangan batiin tayo. Hindi na natin kailangan bigyan tayo ng love gift o ano man. Hindi na po kailangan yun. Hindi nyo na po ako kailangan bigyan ng regalo pag birthday ko o ano. Tama na po yung alam kong ang aking Panginoon, masaya siya doon sa ginagawa ko para sa Kanya. Ano pang ihingin ko? Yung biyaya, yung kaligtasang tinanggap ko sa Kanya, sapat na yun eh. Yung binigyan niya ako ng, sabi niya rito, na nag-reveal pa yung yung anak sa akin, pagkatapos niyang piliin ako, sabi niya, tapos tinawag niya ako, tapos pinakita pa niya yung Panginoon, tapos paglilingkuran ko pa yung Panginoon. Kapag pinaglingkuran ko siya, hindi po ba sapat na yon? What more do you want? Sabi niya, therefore, be not therefore disheartened because you are not applauded. Hindi ka pinalakpakan, walang standing ovation. Ang tao, ganyan po siya eh. Hindi po ba? Ganyan ang tao. Mga kapatid, hindi lamang po kaming mga tumatayo rito, lahat tayo, pwede tayong mahulog sa pagkakasalang ito. Kaya nga mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa church na ito kung paano tayo nagbibigay ng appreciation sa bawat isa. Sa mga leader natin, minsan, appreciation ba yon o man-pleaser ka? Alam po ninyo, ano yan eh, two-way yan. Kapag pliniplis ko si Pastor Jess, ganun din naman siya. Nag-ihintay siya ng kapalit. Kung piniplis niya ako, kailangan may kapalit. Tandaan po ninyo yun. Kaya mag-ingat tayo. Minsan, nahuhulog yung mga kapatid, nahuhulog yung ating mga leader sa church, dun sa sobrang pagpapakita natin sa kanila, na minsan akala nila, kung hindi na natin gagawin sa kanila yon, hindi na natin sila mahal. Or minsan, nagiging entitlement na sa kanila yung bagay na yon. Hindi po. Wala pong dapat, walang iniuutos yung pastor's appreciation month. Grabe mo yun. Kinabahan ako doon ha. Wala yun. Wala akong makikita sa Bible na nagtatag ng ganyan si Pablo. Inutos sa church yan. Alam po ninyo, si Pablo, isa lang ang kanya eh. Bukod doon sa ginawa ng Panginoon sa kanya, tingnan nyo yung sulat niya sa 1 Thessalonians. Sa mga taga-Thessalonica, ito ang sabi niya. Sa chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 and 20. For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at His coming? Is it not you? For you are our glory and joy. Yung makita lang ng bawat isa sa atin yung kapatid sa tuwing linggo, sa tuwing Sunday. Ano pa kaya sa isang leader na naglilingkod sa Panginoon? Ano kaya yung damdamin niya? Yung nakita niyang lumalago yung kapatid, nagre-response yung kapatid. Halimbawa kayo po,
nakausap nyo yung kapatid, alam niya, pinapanalangin mo siya, nag-grow siya, tapos nakikita mo yun, yun na po yung crown natin. Alam natin may tatanggapin tayo sa Panginoon, pero hindi pa tayo nakatingin doon, dito pa lang sa lupa. Yung mga batang yan, bumabalik sila. Di ba, crown? Enjoy na yan. Binigay sila ng Panginoon. Ay, maglilingkod ako sa Kanya para, hindi po, yan pa lamang, sino ba naman tayo para ipagkatiwala ng Diyos sa atin yung mga batang yan? Sino ba naman tayo para ipagkatiwala niya yung bawat isa sa atin? Sana magkaroon tayo ng puso ni Apostol Pablo. Iba talaga si Pablo eh. Kaya nga ang sabi niya, if I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Napaka-strong statement po nito mga kapatid. Ako every Sunday or yung may ministry na pagdadala po ng salita ng Diyos, lumuluhod ako. Hindi man pagluhod, hindi naman kasi ganun ka strict requirement po yun eh. Pwede namang nakaupo ka rin na yung puso mo nakaluhod. Ang importante, lumalapit ka sa Diyos at sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, wag mong hayaang sa pagtayo ko, sa paglilingkod ko, sa pagtulong ko sa kapatid, sana ikaw ang maitaas ko, hindi yung sarili ko. At hindi ako maghihintay ng anumang kapalit kasi ikaw ang pinaglilingkuran ko. Sa Kanya pa lamang sapat na yung joy and crown na tinanggap ko mula sa Kanya. Alam po ninyo si Pablo, Pharisee yan eh. 'Di ba yung kanyang salita sa Philippians, 'di ba? Ano bang hahanapin niya? Sa pagka-Hebreo, Hebreo. Sa pagka-Israelita, mula sa lipi ni Benjamin. Mula sa pagiging Hudyo, talagang tagapagsunod talaga siya. Pero iniwan niya lahat. Iniwan niya lahat at itinuring niya itong lahat garbage. Bakit? Para makamtan lang niya si Jesus. Hindi para palakpakan siya. Wow, galing naman niya. Iniwan, nag-resign siya sa trabaho niya. Wow! Hangang-hanga tayo eh. Hangang-hanga tayo. Mga kapatid, wala pong karapat dapat. Kahit si Pablo. Si Rhea Miller, sinulat niya itong hymno na ito, 1922. Grabe, sinong buhay na dyan? Sabi niya, I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name. Yan ba yung puso natin? Tanungin natin yung mga sarili natin sa unang point nito. Simple lang ang lesson niya. Hindi ko ilalagay sa dulo yung mga application natin ngayon. Servant ba ako ng Panginoon? Servant ba niya ako? Salitang servant pa lang eh. Grabe, tagapaglingkod ka lang. Tagapaglingkod lang tayo. Siya yung boss. Siya yung Lord. Sa Kanya dapat yung applause. Ano mang ginagawa natin, dapat siya yung napupurihan. Hindi po tayo. Di po ba? Again, second point po natin. Ano yung kanyang gospel? Pansinin ninyo. Sabi niya, for I would have you know, brothers. Again, brothers. Ang tawag niya sa kanyang mga sinusulatan, brothers. Mga tumanggap ito ng kaligtasan mula sa Panginoong Yesus. Mga mahihinang Kristiyano, yung last kinanta natin kanina. May mahina, may malakas. Hindi po pasikatan ito. Kau kasi mahina ka, boy. hindi mo ganun. Hindi pwedeng ganun. Ang katungkulan mo, palakasin mo siya. Ituloy mo kasi hanggang chapter 6. Ituloy mo siya. Ikaw na malakas, sabi niya, restore mo yung mahina. Yun ang katungkulan mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon.
Kaya sabi niya, "For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached," yung tapos na, "by me is none man's gospel." Mamaya titignan natin yan, diba? Ano yung context niyan? Ano yan? Yung distorted gospel. Ang tinutukoy niya dito. Yung gospel ko, hindi yan gawa-gawa lang ng tao yan. Hindi galing yan sa tao. Hindi yan pang tao. Alaman naman natin yun eh. Ngayon, alam natin na sa context nito, yung faith in Jesus, dinadagdagan po nila ng circumcision. May respeto naman si Pablo sa mga Hudyo, hindi naman niya sinasabing masama yung ginagawa nila. Kaya nga sabi ni Pablo, sa mga Hudyo, nagpaka-Hudyo ako. Sa mga Hentil, naging Hentil ako. Kaya lang, hindi ito yung gospel. Alam nyo, hindi na po natin i-discuss kung ano pa yung mga ibang gospel na naririnig natin ngayon. I hope familiar tayo, di po ba? Basta't ang alam natin, ang gospel, si Jesus Christ lang. Pag dinagdagan mo o binawasan mo, bahala ka kung anong gusto mo, minultiply mo, o dinivide mo, hindi na yung gospel. Simple arithmetic na lang. Huwag tayong pupunta sa algebra kasi doon mahirapan tayo sa Jesus Christ. I-algebra mo. Hindi. I-minus mo, i-plus mo, i-divide mo, i-multiply mo, hindi na po yan gospel. Tingnan nyo ninyo. Yung second statement niya. For I did not receive it from men. Hindi ko tinanggap ito mula sa tao. Hindi tao ang itinataas niya. Sabi niya, nor was I taught it. Hindi dahil tinuruan ako. Hindi dun sa dahil tinuruan siya. Ano yung gospel niya? Personal na karanasan niya sa Panginoon. Simple lang mga kapatid. Wala akong against about do sa EE, for spiritual laws. Wala akong against doon. Wala akong nakikitang mali doon. Kung yun, ang tanong, na-experience mo ba yun? Minsan, yung paggawa natin ng sarili nating mga evangelism, framework din naman yun eh. Formula din naman yun. Sino bang hindi galing sa atin sa pagtanggap dito? Ang tanong, tinanggap ba natin talaga siya? At tinanggap niya ba tayo? Kung yun, naranasan mo yun, ba't hindi mo ipahayag si Jesus? Yun ang importante. Ito, mamaya makikita natin sa third point natin eh. Mga kapatid, hindi ka kailangang turuan para mag-evangelize. Hindi kailangan mayroon kang malaman na mga strategies. Problema bang magpakain? Hindi naman. Nagpakain din naman ang Panginoon. 5,000, 4,000. Masama ba yun? Pero minsan sinasabi nila, hindi baka mamimihasa yung mga yan. Hindi, gutom talaga sila eh. Gutom talaga sila. Alam po ninyo, sa mission namin sa Hirona, namimiss na nga namin yung cheese at saka yung pan at saka cheese eh. Kasi ngayon, naglulugaw na kami at saka sopas yata mamaya eh. Ha? Sopas yata. Tapos lelot balatong. Ha? Yung sopas, sabi ko po sa kanila, maglagay naman sila ng butong pakwan. Wag naman, baka kala nila lamay. Pero alam po ninyo, gutom sila eh. Paano papasok yung salita ng Diyos sa isip nila kung yung tiyan nila kumakalam? Nung minsan pinadala po ako ng DGBC doon sa Gabaldon, sa gilid ng bundok ng Sierra Madre, mayroong isang maliit na church doon, nandun lang sila sa labas, nakatoldang sako, tapos doon sila nagwo-worship. Pinag-preach po ako ni Pastor doon. Pastor Lito, akong pinadala ni Pastor Lito doon. Alam po ninyo,
Habang kumakanta sila, umiyak sila. Kay buti-buti mo, umiyak talaga sila. Pagkatapos ng service, tinanong ko si, bakit? Kasi hindi pa sila nag-almusal. Totoo po yun. Nagwo-worship sila sa Panginoon, naaalala nila, hindi dahil umiyak sila, dahil gutom sila. Nagwo-worship sila at sinasabi nilang napakabuti ng Panginoon kahit kumakalam yung sikmura nila. Tayo, hindi naman kumakalam. Kanina nagreklamo ako sa asawa. Papag-speak mo ako, hindi ako mag-aalmusal. Nakalimutan niya magluto ng kanin. Nagbumili pa naman ako ng gatas ng kalabaw dumaan dito. Gustong-gusto ko yun. Pero minsan, alam po ninyo, kakalimutan natin itong mga bagay po na ito. Wala po sa klase ng dinesign mong evangelism program or anumang klaseng sinasabi mong formula, hindi po yan ang usapin dyan. Ang usapin dyan, naranasan mo ba si Jesus sa buhay mo? I-share mo. 3 beses si Pablo sa account ng Acts, sinyer niya kung paano niya na-encounter ang Panginoon. 3 times. Hanggang doon sa last time, yung mga hari na yung kaharap niya. Kinikwento lang niya. Minsan, kung babasahin mo siya, magkakaiba sila. Hindi, yun ang naaalala niya eh. Hindi ba, kung nagkwekwento tayo, meron tayong hindi maaalala eh. Pero sa susunod, maaalala natin yun eh. At depende yun sa pagkilos ng Panginoon, depende sa kausap mo, ipapaalala ng Panginoon yun. Base doon. Ngayon, yan ang nakita natin. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi sa tao, sabi niya, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Jesus Christ daw. Galing sa Kanya yun. Saan kaya nang galing yun? Natanong niyo po ba yun? Asking good question, tama? Saan niya galing yun? O pwedeng unang sagot natin, nung na-encounter niya ang Panginoon doon sa daan ng Damascus. Pero alam niyo po ba, merong isa pang account sa Corinthians? Tingnan ko muna. Sa 2 Corinthians chapter 12. Verse 1 to 4. Sabi niya, I must go on boasting, through there is nothing to be gained by it. I will go on to vision and revelations of the Lord. I know a man in Christ, whom 14 years ago was caught up to the third heaven, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. And I know that this man was caught up in the paradise, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man, I will boast, but on my own behalf, I will not boast, except of my weaknesses. Grabe. Napaka-humble na tao nito. Ang Panginoon mismo nakaharap niya. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung paano nangyari yun. Pero di ba nakakatuwa yun? Sabi niya rito, para hindi nga magpatuloy yung kayabangan eh. So to keep me from becoming conceited because of this surpassing greatness of the revelation, binigyan pa siya ng thorn in the flesh ng Panginoon. Grabe yan. Para sa kanya, kahit yung napaka-imposibleng mangyari para sa isang tao na naranasan niya, hindi niya iyon pinagyayabang. Narinig niya mismo sa Panginoon. Yung mensahe niya, buhat mismo sa Panginoon. Yung mensahe natin ng kaligtasan, buhat lang sa Panginoon yan. Doon sa personal na experience natin mula sa Kanya. Mga kapatid, anong lesson natin dyan? May karanasan ka na ba tungkol sa Panginoong Hesukristo? Narinig mo na ba mula sa Kanyang mga salita
yung tunay na ebanghelyo, ibahagi mo. Kung isang talata lang yun, huwag kang maggalala. Kahit sa isang talata, maliligtas ang tao. Ang importante, nakikita ng mga taong ito sa buhay mo na binago ka ng ebanghelyo. Kaya yung ikatlong point natin, yung transform life niya, alam po ninyo, huwag nating ikahiya yung testimony natin. Minsan, nakahangi pag nag-testimony yung mga kapatid. Hindi mo alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi, sabihin natin. But si Pablo, hindi naman niya kinahihiya eh. Yung mga kausap niya, mga Kristiyano, sabi niya, for how I persecuted the church of God. Madali mo bang sabihin yun pag nagte-testimony ka? Isang missionary ang rinape. Namatay yung kapatid niya doon sa kanilang pagmimisyon. Tapos, mga ilang years, nakita niya yung sundalong nag-rape sa kapatid niya at pumatay sa kapatid niya. Nakaupo doon sa likod. Kitang-kita niya. Isa ng mananampalataya. Pagkatapos ng service, lumapit siya. Sabi niya, napakabigat, pero niyakap ko siya. Sabi niya, brother, madali yun? Mahirap yun. Pero kung tunay yung pagkakakilala mo sa Panginoon, madali mong magagawa yun. Sinabi niya lahat. Pati yung pagbalak niyang i-destroy. Kaya sinabi niya, I tried to destroy it. Alam niya, hindi niya kaya eh. Sa Panginoon yan eh. Sinabi niya kung ano siya, advance in Judaism. Nandyan po yan sa passage natin niya sa Galatians, nandyan yan. Sabi niya, advance siya doon sa kanyang mga kabatchmate. Aba, lamang na lamang siya pagdating sa larangang ito. Simple lang naman, nagharal lang naman siya parang sa isang sikat na university, isang Harvard University. Yan lang naman si Pablo. Akala kasi ng iba, si Pablo is gusgusin, kalbo. Kasi yun, ganito kento, kalbo daw yan, kaya walang niligawan, hindi nasagot. Isipin mo, hindi na nga sinulat sa Bible yun, pati pagiging kalbo niya, tsaka binabasted siya. Sinusulat pa nila yun? Ha? Hindi naman. Tingnan naman natin siya. Tingnan nyo. Oh, nag-aral lang naman siya kay Gamaliel. Hindi isusulat sa Bible yung pangalan. Alam po ninyo, ang tao sa Bible, pag sinulat yung pangalan, importante yan. May mga hindi na sinusulat eh. Pero sinulat si Gamaliel. Bakit? Yung mga nagbabasa ng history, kilala nila yan. Hindi basta-basta yan. Baka kung nag-aral ka ng law sa UP, ang naging instructor mo dyan si Tolentino o kaya sino na yun, naging Senate President na gusto ko maging presidente noon yun eh. Salonga. Obito Salonga. Mga ganyan ang teacher mo. Pagdating sa tradisyon, extremely zealous. Tinitingnan ko nga ito eh. Parang puro redundant eh. So extremely zealous. Hindi lang niya sinabing zealous. Hindi lang niya sinabing extremely zealous. So, pagdating dyan, sino magyayabang kay Pablo? Magyayabang ka ba sa taong yan? Pero yung mga credentials niya, ang sinabi niya, tinawag siya ng Panginoon, sa verse 15 and verse 16, tinawag siya ng Panginoon hindi dahil sa mga credentials niya yan. Hindi naman importante ang Bible school para maging lingkod ka ng Panginoon. Pero ang nakakalungkot, hindi ka nga nag-Bible school. Kung laitin mo yung mga nagba-Bible school, sobra naman. Ako, takot po ako, laitin ko si John MacArthur dito. Hindi naman, unang-una, hindi naman ako inaano ng tao. Hindi naman niya pinakikilaman yung preaching ko. Pangalawa, igalang ko naman siya. Hindi lang masteral yun eh. Doctorate yun. Kahit hindi pa ako naniniwala sa dispensationalism niya. Eh tayo po kasi amillennialism tayo eh. Pero pag inupuan siguro ako ni John MacArthur, baka pipirma ako, tama ka eh. So sobrang galing ba naman nun magsalita?
Liliitin mo ba naman yun? Hindi mo maliliitin yun. Lahat ng credentials na ito, wala. Bakit? Ang credential lang niya, yung siya, pinili siya ng Ama before na pinanganak pa siya. Magmamalaki ka ba doon? Tapos tinawag din siya, paulit-ulit dito sa Galatians eh. He was called by His grace. Alam niyo mga kapatid, bakit nandyan tayo? Bakit kasama tayo sa paglilingkod sa church na ito? Kasi una, sinet apart ka ng Panginoon before may panganak ka pa. Di ba? Amen yon? Tinawag ka na niya. Hindi dahil magaling ka. Sa biyaya niya, tinawag ka niya. Tapos, sabi pa dito, God pleased to reveal His Son to him. Isipin mo yon, hindi lahat makakamasid at i-appreciate, di ba? Be magnified. Hindi lahat ng tao. Biyaya at habag yun. Yung tatlong yun, sapat na eh. Tama? Pero yung pangatlo, hindi ba napakalaking bonus nito? Ginawa niya ito, hindi lang iligtas ka niya, kung hindi ginawa niya ito in order that He might preach Christ among the Gentiles. Mga kapatid, minsan, naghahanap tayo ng napakalaking bagay para ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Yung maging ambassador lang tayo, yung maging servant tayo ng Panginoon, di ba napakalaking bonus yon na binigay sa atin ng Panginoon. May tumatawag yata doon sa mga bata. Check nyo nga. Baka yung bata yung tinatawag. Sabihin nyo, okay lang. Isasabi lamang. Okay? Tingnan po ninyo, panghuli. Dahil ganyan ang ginawa ng Panginoon sa kanya, magyayabang ba siya? Hindi na eh. Kasi binagsak niya na lahat ng kanyang katangian. Wala lahat yun. Kaya nga parang maging okay, sabi niya rito, I did not immediately consult with anyone. Talagang pinakikita niya, yung gospel niya, walang impluensya yung tao. Tiyakin natin na yung gospel natin, hindi yun ang tinuro sa atin sa great doctrines. Kung ano yung tinuro sa atin sa great doctrines, tumama sa puso natin yun at nagbunga yun, kaya umaapoy tayo at sineshare natin yun. Hindi ako nagpunta ng Jerusalem para ipa-approve ko pa ito. Wala. Hindi na siya nagpunta doon. Verse 16 to 24 yan. Sa katunayan, sabi niya, nagpunta ako ng Arabia, nagpunta na ako ng Damascus, nangaral na siya ron. Then bumalik siya na sa Jerusalem, binisita niya si Sipas, pero wala naman sinabi sa kanya si Sipas. Sa katunayan, nabutan niya yung kapatid ng ating Panginoon na si James. Then nagpunta siya ng Syria, ng Cilicia, ng Judea, na kung saan hindi nga siya kilala. Pero alam po ninyo, ang gusto kong iano dito sa passage, yung verse 20, 23 and 24. Tingnan ninyo. Ano sabi niya sa verse 20? In what I am writing to you before God, I do not lie. Hindi siya nagsisinungaling. Lahat ng ito, totoo ito. Bakit? Bakit malakas yung loob niyang sabihin ito? Kasi alam niya, nakikita nila yan sa buhay niya eh. Alam nila na kung ano man yung sinasabi niya, kasi nga naguluhan lang talaga ito mga kapatid na to. Pero ngayon nagsasalita siya, tingnan nyo naman ako. Hindi para i-please ko kayo o i-please nyo ako o i-approve nyo ako, hindi. Kundi para mapupurihan ng Panginoon. At alam natin na totoo si Pablo sa sinasabi niyang ito kasi ito yung sinasabi niya sa verse 23 and 24. Dito tayo magwawakas. Ang sabi niya, they only were hearing
it said, He who used to persecute us is now preaching the faith once tried to destroy. Anong nangyari? And they glorified God because of me. Tingnan nyo na si Pablo. Nakita po ninyo, hindi kami nag-usap ni Doc Mags. Kanina lang din pinakita ng Panginoon. Nawa, sa mensaheng ito ng Panginoon, matuto tayo na ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang kabuuan ng tatlong persona ng Diyos na may kinalaman sa kaligtasan natin, sila ang mamagnify sa buhay natin. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Apostol Pablo. Salamat at tinuturuan mo kami sa paglakad namin ngayon, sa pasimulang lakad namin sa aming paglilingkod sa inyo. Matutunan naming maiangat namin ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Panginoon, sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan niya. Amen.